Minsan po sa isang Bible study session, merong nagtanong sa akin, si Jesus daw ba ay nag-apologize din? Nagkaroon daw ba ng sitwasyon na nagsabi si Jesus ng, sorry po? At nagkataon na ang pagbasa na tinatalakay namin noon sa Bible study na yon ay itong mismong kwentong binasa natin kay Saint Mark, ang tungkol sa babaeng taga Syro-Phoenicia. Ibig sabihin, pagano, hentil, hindi Hudyo. Imbes na sagutin ko kaagad yung tanong nung nagtatanong, tinanong ko muna siya. Sabi ko, naniniwala ka ba na si Jesus ay Diyos na totoo? Siyempre, sumagot siyang opo. Follow-up ko, pero naniniwala ka ba na siya'y naging tao ding totoo? Sagot din niya, opo. Sabi ko, kung totoong tao siya at pinalaki siya bilang isang mabuting tao at naturuan siyang magpakatao ng mga parents niya na sina Jose at Maria, sigurado ako, katulad ng ordinaryong tao, naturuan din siya na magsabi ng mga magic words. O, kayo ba alam ninyo ang mga magic words na itinuro sa inyo sa good manners and right conduct? Example, please. Pag sinabi nung anak mo, gusto ko niyan. Anak, anong magic word? Please. O kaya, another magic word, thank you. Binigyan ka, sagot mo, thank you. At another magic word, sorry po. Mabilis na nag-follow up yung nagtatanong sa akin. Ang sabi niya, pero kung Diyos na totoo si Jesus, edi hindi naman siya nakaranas ng magkasala. At alam niya yung Bible niya, nag-quote pa nga siya. Sabi niya, di po ba nakasulat sa Hebrews chapter 4, verse 15, He was one like us in everything except sin. Katulad daw natin siya sa lahat ng bagay maliban sa pagkakasala. Kaya, paano daw siya magsosorry kung hindi naman siya nagkakasala? Binalik ko ulit yung tanong sa kanya. Sabi ko, ikaw ba? Naka-experience ka na ba na mag-sorry kahit wala ka namang kasalanan? Napaisip siya. Tapos nagkwento siya, ang sabi niya, minsan po, nung estudyante pa ako sa school, nakatayo ako at nagre-recite, sumasagot sa tanong ng teacher, abay biglang pumutok ang lamentador sa labas. At sa pagkagulat ko, napamura ako at nasabi ko, ay puto. Alam niyo ho, ang talagang nabigkas niya, di ba? At natawa daw ang mga classmates niya. At syempre, nag-sorry siya sa teacher niya. Sabi ko, bakit ka nag-sorry? Kasalanan mo ba? Sagot niya, nabigla ho kasi yung teacher. Sa
biglang nasabi ko o lumabas sa bibig ko habang sinasagot ko yung tanong niya. Pero hindi ko naman po sinasadya, nagulat lang kasi ako. Pero nag-sorry pa rin siya. Totoo, katulad natin si Kristo, maliban sa pagkakasala. Pero minsan, akala natin ganoon lang yung pagkakasala. Ang konsepto ng kasalanan sa mga Hudyo ay yung humiwalay ka sa Diyos. Lumayo ang loob mo sa Diyos. Kung minsan, nakakagawa tayo ng kabulastugan, pero wala namang intensyon na lumayo sa Diyos. Bumalik tuloy ako sa Bible. Sabi ko, natatandaan mo ba yung kwento na minsan naglayas si Jesus? Sabi niya, saan ho yun? Hindi ba? Minsan, pauwi na sila ng Nazaret, biglang nawala siya. At pinaghahanap siya kung saan-saan. Bumalik silang Jerusalem. Pagkatapos ng 3 days, natagpuan siya. Doon sa loob ng templo, kausap yung mga teachers. Sabi ko, palagay mo ba napagalitan si Jesus? Sabi niya, palagay ko po. Kasi sinabi ni Mama Mary, anak, bakit mo naman ginawa ito? Kami ng tatay mo, alalang-alala sa paghahanap sa iyo. Kaya sabi ko sa kanya, wala man sa kwento, pero kung naturuan ng mabuting asal si Jesus, palagay ko, nagsorry siya sa tatay niya at sa nanay niya. Ganoon din sa kwentong binasa natin tungkol dito sa babaeng dayuhan na lumapit kay Jesus at medyo may kakulitan. Mas makukuha niyo yung kwento dun sa version ni Saint Matthew. Kasi makulit siya talaga. At dayuhan, take note, hindi siya karelihiyon. Ibang Diyos ang sinasamba niya. Kaya bakit siya lumalapit kay Jesus? Palagay ko medyo nainis na si Jesus. Kaya nasabi niya, di kaya dapat mauna munang kumain ang mga anak? Hindi naman yata tama na kunin ang pagkain ng mga bata at itapon sa mga aso. Wow! Antindi nun ha? Insulto. Tinawag siyang aso. Pero yung babae, hindi siya nagalit. Imbes na magalit siya, nagpakumbaba siya. At ang sagot niya, Sir, kahit naman po mga aso, nakikiamot sa mga mumo na nahuhulog mula sa mesa ng amo. Para bang sinabi niyang, aso na po kung aso. Alam ko naman po na wala talaga akong karapatan. Hindi naman ako Israelita. Baka lang ho sakali ay may matira kayong awa. Hindi ako naghahabol ng karapatan. Nagbabaka sakali lang po na mayroong matira na kaunting awa para sa akin. Pag binasa nyo sa version ni Saint Matthew, parang natauhan si Jesus doon sa sagot na yon. Biro nyo, ang reaksyon niya, sabi niya, babae, napakadakila ng pananampalataya mo. Aba, biglang pinuri yung pananampalataya ng babae, hindi naman siya Israelita. Palagay ko ang nakita niyang dakila yung pag-ibig ng babae
sa anak niya. Na dahilan kung bakit hindi siya nasiraan ng loob. Kahit insulto ang natanggap niyang salita. Nagpakumbaba siya alang-alang sa anak niya. Kaya hindi ako nagtataka. Kahit wala sa kwento mismo, alam nyo paano ako magbasa ng Bible. Nagre-reading between the lines ako. Minsan may nagtatanong, si Bishop, yung ibang nababasa niya sa Bible, hindi ko naman nababasa. Hindi ho, sa imahinasyon yan. Sa imahinasyon ko, kung may pakiramdam siya, palagay ko, nasabi niya sa babae, Ale, sorry ha. Pasensya ka na sa nasabi ko. Pagod lang kasi ako. Sige, umuwi ka na. Magaling na ang anak mo. Kung minsan, mas malakas talaga ang dating ng magpakumbaba kaysa makipagtalo. Lalo na kapag nasaktan ang pride natin.